Ano ba ang ibig sabihin ng inner child? Ito ba, meron kang dinadalang tao? Ano ba yung inner child? Para maintindihan ng mga mas nakakatanda. Kasi I think this is a very millennial, Gen Z, Gen X term. Pero like ako, I just need more information when you say inner child. What does it refer to? Yes po, no? Maganda para maging malinaw ano yung lente na talagang tinitingnan namin sa psychology at ano naman yung lente ng pampubliko kapag sinabing inner child. Sa amin kasi, kung titingnan, una itong inintroduce sa yung psychological concept na to sa isang teorya ni Carl Jung na kung saan sinasabi dito na may iba't ibang bahagi yung ating sarili kung saan doon kasi yun nanggaling basta may iba-ibang bahagi tayo ng sarili may animus anima etc. Somehow may mga ibang mga scholar na nakuha din nila or nahango nila yung ganong klase ng konsepto na kung merong adult self, meron din namang child self. And at some point, eventually iba, nagamit na nila yung termino or yung konsepto na kapag sinabing inner child, at some point sa buhay natin na merong time na froze yung inner child na yon dahil nakaranas siya ng traumatic experience o yung hindi magandang pangyari sa buhay niya. So madalas kapag pinag-uusapang inner child, merong kinalaman sa trauma. Ganun siya kapag sa lente namin. Kaya nga usually gumagamit ng specific approaches para ma-workout yung inner child. Kaya lang, ngayon, kung mapapansin natin sa social media, pag sinabing inner child, ang perspective ng pampubliko kung ma-observe natin, anything na may kinalaman doon sa na-deprive sila nung bata sila, ngayong meron na silang kakayanan, ngayong adult na sila, ibibigay na nila yung mga bagay na hindi nila nabigay noong bata pa sila. Na kung tutuusin, minsan hindi naman kailangan na connected sa may traumatic experience, at least sa nakikita ng public, So, ayun, nakikita natin yung dalawang pagkakaiba. Pero sa nakikita natin, yung mga sinasabi ng public, yan yung pag may binibili silang mga bagay na gusto nilang bilhin kasi na-deprive sila sa masarap na pagkain, mga laruan, o kaya ini-enjoy, yun yung sinasabi nilang inner child, healing their inner child. Kumbaga kung na-deprive sila nun, ngayon pagbibigyan nila yung sarili nila. Pero sa aming mga psychologist, hindi ganun yung perspective namin kasi hindi naman necessarily na bibili ka ng mga bagay para ma-heal yung inner child mo kasi iba din yung ibig sabihin nun. May trauma. Okay, oo. So, when you say, sabi mo nga, if there's a trauma that you experienced when you were a child, how do you get over it? Paano nalalampasan? Kasi nga parang sinasabi mo, yung inner child ngayon dito sa konsepto ng mga netizens, parang ganyan, yung very superficial, mga pagkain na hindi mo nakain, mga laruan na hindi mo nabili nung bata ka, pero sa perspektibo po na isang psychologist, may trauma na nangyari. So paano ito ino-overcome? Paano ito nalalampasan kung ikaw po ay nagkaroon ng trauma nung bata ka? Kapag trauma na kasi usapan, maganda yan therapy Kasi hindi siya kayang ma-workout ng iisang tao na sasabihin mong may self-healing. O kaya importante din kasi nalilinaw yun sa pampubliko. Kaya nga patuloy yung psychoeducation natin. Kasi may mga bagay na nangyari sa'yo nung bata ka na hindi maganda pero hindi necessarily traumatic experience. Kaya iniingatan din natin yung mga termino kasi pag traumatic, iba yun Iba rin kapag nakaranas ka ng distress, diba? O kaya naman hindi magandang pangyari pero not necessarily trauma. Ibig sabihin, pwede mo siya ma-overcome. So marami sa atin, majority ng mga Pilipino, nakaranas ng hindi maganda nung bata, pero hindi naman necessarily trauma. So, yung mga ganong example, pwedeng kaya natin yun ma-workout sa pamamagitan ng pagpapakita ng suporta, diba? Binavalidate yung feeling natin. At some point, chine-check natin yung sarili natin kung saan ba tayo nawawalan ng balanse. Bakit kaya tayo madalas na magalit, mainis? May mga dapat pa tayo i-confront na mga problema, etc. Pero pag trauma, kailangan ng therapy yun. Kasi may mga blind spot yung individual na hindi niya kayang makita sa sarili niya. Bibigyan na lang ako ng example. Diba may mga problema tayo na minsan alam natin kung anong issue pero nalilito pa rin tayo kung bakit ganun yung nararamdaman o reaction natin. Diba may mga ganun? So, kung traumatic pa yung isang sitwasyon na yun, mas mahirap sa kanya na maunawaan pa yun. Kasi may mga issue pa doon na halimbawa nasusupress o kaya unaware siya kung bakit hindi niya naiintindihan o kaya meron pang mga bagay na hindi na naaalala simula nung nangyari. So,
therapy kapag ganun. Pero para sa pampubliko, nililinaw ko kung kadalasan ay may naranasan na hindi maganda, 'di ba? Pwede talagang ma-workout 'yun. Kung meron kang supportive system, 'di ba? Meron kang mga kaibigan na nakikinig sa iyo, meron kang mga kayang gawin pa nagiging functional ka, pwede siya ma-workout. Oo. So again, wag nating pangalanan na trauma kagad yung ating nararanasan kapag may hindi magandang nararanasan, no, or may mga past experiences na hindi okay, 'di ba? Kuwari heartbroken ka, nag-away kayo ng pamilya mo, pero not necessarily trauma ka agad. Pero syempre, may times naman na hindi naman natin ini-invalidate yung nararamdaman ng isang tao. Kaya pinaka-effective pa rin dito para mas matulungan natin sila, makikinig tayo. Kami naman dito, nandito lang naman para gabayan, 'di ba? Yung mga tao para maingatan din nila yung kung paano nila ina-identify o kinikilala yung sarili nila sa mga problema nila. Kasi may power ka dito sa mga problemang ito. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.